Yun. So, welcome dito guys sa ating day 1 ng 5-day Facebook Ads Challenge. This is going to be our first day na magkakasama tayo. Welcome po kayo guys dito. And, ang tawag dito? So, batch 10 kayo. Then, I'd like to know more kung sino yung mga nandito sa loob. Type 1 if meron ditong aspiring media buyers. Type 1. Kung hindi alam ang media buyer, it's Facebook ad specialist or Facebook ad strategist or digital marketeer. Si Sir Louis Maderas, yan, type 1. Mukhang si Sir Louis lang ang aspiring media buyer dito. So type 2 naman guys, if meron naman ditong business owners. Include na natin guys yung mga real estate agents, financial advisors, car sales agent sa business owners. Number 2, ang daming number 2. Ayan, si Sir Jesus, si Sherwin, number 2. Ayan, mukhang si Sir Louis lang ang media buyer dito. Good job, Sir Louis, kasi dyan din ako nag-umpisa as a media buyer. Yon, you can either be both media buyer or aspiring media buyer or business owner. Kasi kailangan mo yung skill na yan para makapagtayo ka ng sarili mong negosyo. As a media buyer, mas madali na lang sa'yo magtayo ng sarili mong negosyo if marunong ka mag-run ng Facebook ads. Awesome, awesome. Type 0 guys, okay, type 0, yung mga wala pang business manager dito. As in, wala pa. Hindi nag-boost post in the past pero hindi alam kung paano gamitin yung business manager or yung ads manager. Type 0 dyan sa chat box para alam po natin kung sino dito yung mga wala pang business manager. Si Ma'am Joanne, yon 0. Si Nika Pamulaklakin. Yan, tatlo tayong merong 0 dito. Awesome, awesome. Nice. Okay, siguro since nauna si Ma'am Joanne na nag-type ng 0, I'd like to know Ma'am Joanne kung naka-PC ka or laptop muna para at least sure tayo. Naka-PC or laptop? Good evening, Coach. Yes Sa po. cellphone po, pero ito ngayon, ino-open ko pa lang sa sa laptop. Sige po. Antayin po namin. Okay po. Okay. So, before tayo mag-umpisa, habang ino-open ni Ma'am Joanne ang kanyang PC or laptop, I'm gonna be showing you guys the course outline po natin in the next 5 days. Okay, I'm gonna be removing this one. And ito po yung ating mahiwagang Canva. Awesome. So, in the next 5 days, so what's inside the live training natin? In the next 5 days, you're gonna be learning about how to set up your business manager from scratch. For some of you here, meron na silang business manager. You might find it boring. Medyo advanced na kayo ng konti. But for those na classmates po ninyo na wala pang business manager, we're gonna be creating their business manager from scratch. I'm sure you'll learn something from it because hindi lahat po ng may business manager alam kung paano mag-navigate ng kanilang business manager. Alright? So, day 1, yun yung pag-uusapan natin business setting overview. And day 2, we're gonna be talking about understanding the campaign objectives. Okay? And the Facebook auction. Alright? So ano nga ba yung Facebook auction? And then the campaign objectives na ise-select mo sa loob ng Ads Manager. Alright? So day 3, we're gonna be talking about the different campaign setup. Okay? Lahat po ng campaign setup except po sa website conversion event. Alright? Kasi medyo advanced na po ng konti yon. So lahat po ng setup ng messaging campaigns, gagawin po natin yung setup po na yan. Alright?
And day 4, we're gonna be talking about understanding the Facebook ads metrics. Okay? Paano ba kayo magdidesisyon based po dun sa metrics na nakikita nyo sa loob ng Ads Manager. Alright? So pag-uusapan po natin yan, day 4. And ultimately, day 5, i-discuss din po natin yung Facebook Ads Calculator po natin para hindi po kayo nasusunugan ng budget sa ads based po doon sa metrics na nakikita nyo sa Ads Manager, tapos based po kung magkano yung gusto nyong i-bid or yung willing kayong i-bid to acquire a new customer or to acquire a new lead. Alright, so yan po yung pagkakasunod-sunod po ng ating course outline for in the next 5 days. Alright, so let me just give you a little bit of so lahat nasa Telegram na. Okay? And then mamaya na ako sasagot guys ng mga katanungan after nung ating lesson for tonight. Alright? So I'm gonna be showing my screen. Share my screen. So lahat po guys ng nag-join sa 5-day Facebook Ads Challenge, meron po kayong access for both courses. So all you need to do is to go to digitalhomey.net. Yan po yung aking website, and then look for the online courses. Okay, pag kinilik nyo po yung online courses, you should have access to both of these two courses, the 5-day Facebook Ads Challenge at saka yung Beginner's Guide Junior Strategist na course. Okay, all you need to do is to click the start course. Probably log out ko muna to para makita nyo from the start. Log out. Okay, and then makikita nyo start course. Okay. Dito nyo kasi makikita yung dashboard po ninyo. Okay? Pagdating nyo po dito sa baba, by the way, pwede nyo rin palang i-download yung app. So pwede nyo kasing ma-review yung ating live trainings using the mobile app. Pagdating nyo dito sa bandang ibaba, makikita nyo dito, you can also join this program via the mobile app. So i-click nyo tong go to the app. Make sure po na gamit nyo po ay cellphone. No, kasi pag nasa PC po kayo, obviously hindi po yan mag-push through. And then, click nyo yung go to the app and then i-download nyo po yung Spaces by Wix app. Okay? Kung nasa, kung Android kayo, punta lang kayo sa App Store ninyo. Kung Apple naman, doon sa Apple Store ninyo. Alright? And then, click the join button. Okay? For some of you guys here na hindi alam kung paano, nagbigay po ako ng instructions sa email po ninyo kasi maghihingi po ito ng bayad ulit. Now, if maghihingi ng bayad ulit, make sure to use this promo code. Okay, 5DC10 and Junior B10. Gamitin nyo po yung promo code po na ito para po hindi na kayo magbayad ulit. Okay, kasi hihingian po ulit kayo ng payment po ng website ko. Make sure po ang nakalagin po dun sa browser po ninyo ay kung ano po yung email na ginamit po ninyo nung nag-join po kayo sa Academy. Otherwise po, hindi po yan ma-recognize po ng website ko. Okay, ma-recognize po kayo as other user. Okay, let's say for example, I don't know, adirosanes@gmail.com yung ginamit ninyo, tapos biglang pag sign up ninyo ginamit niyo yung Yahoo, tapos naglipat kayo ng ibang browser or ng ibang computer, tapos magtataka kayo bakit wala na kayong access. It's because ginamit niyo po ang ibang email. Nung ginamit niyo yung promo code na binigay ko, probability noon pag lumipat kayo ng ibang PC hindi niyo ma-access kasi ibang email po ang nakalagin nung ginamit niyo yung promo code. Okay? So malinaw po tayo doon. Alright. And so same thing po doon sa since na-access nyo na yung 5-day Facebook Ads Challenge, same thing, yung process. Click nyo tong start course sa Junior Strategist and then click the join button. Gamitin nyo din po yung promo code na Junior B10 para po makapasok po kayo. Just follow the steps on the process.
para po ma-navigate po ninyo yung dashboard. Doon ko po ipapasok yung lahat po ng trainings natin sa 5-day Facebook Ads Challenge na course. Okay? So makikita nyo po doon, meron din previous batches na nasa loob. Pag-click nyo ng start course, click join, and then sign up with Google kung Google user po kayo. Kung Yahoo user naman kayo, probability na magkakaroon kayo ng problema, let me know para mabigyan ko po kayo ng instructions. Makikita nyo po yung drop down dito. Just click the drop down and then Day 1 Business Settings Overview. Nandito na po yung previous na batches ahead of you. Okay? And then Day 2, Day 3, and so on, and Day 5. Okay? Yon. So, let's begin. Ma'am Joanne, okay ka na ba dyan? Ayos na ba tayo dyan? Yes po. Yes po, coach. Medyo... Yes, sir. Yes, sir. Ayan, okay na tayo. Sige, you may now share your screen, Ma'am Joanne, and para matulungan po kitang gumawa ng inyong business manager account. Okay? Okay na po ba, coach? Ito na po. Ayan. So, I'll be asking a remote control access. Just give me a permission. I-approve nyo lang po dyan. Okay? And then, wag mo muna pong gagalawin yung inyong PC. Okay? What I'm gonna do is, I'm gonna click a new tab. Okay? Remove ko muna itong ano na to. Okay? And then, punta lang kayo dito sa business.facebook.com/create. Okay? Bago pala yon, check ko muna kung may existing business ka na pala dito. So, click muna tong, anong nangyari dito? Bakit hindi siya? Refresh ko muna. Mukhang wala ka pang business. But, alright. So, hindi siya clickable. Okay. Teka. Ano po, coach, yung business suite po ba? And dito po sa baba. Yes. Okay lang. Check ko muna kung meron ka ng ito, business suite ngayon. Okay. So, nandito ka na sa business.facebook.com/create. What I'm gonna do is click the create an account. Okay? And then type nyo po dito, ma'am, yung inyong business name. Hindi importante kung meron ka ng DTI or mayor's permit, just the name na naisip nyo po. Okay? And then, type here the business, your email address. Kahit na wala ka pang business email, walang problema. Okay, type mo yung email address. Alright. Wag mo i-click muna yung submit para sure na muna tayo. Excuse me. I'm gonna open a new tab. Make sure, guys, na before nyo i-submit before nyo i-click yung submit, kailangan naka-open yung Gmail po ninyo sa kabilang tab. Yung mga gumagamit po ng Yahoo dyan, kung hindi pa wala pa kayong Gmail account, malamang sa malamang magkaedad po tayo. No? Utang na loob, lipat na po kayo ng Gmail account kasi in the future po, mahihirapan po kayong mag-integrate po ng mga apps. Okay, lahat po ng integration, kapag naka-Yahoo po kayo, mahihirapan po kayo. Okay, promise po yun. Ganun po ang mangyayari sa inyo. So, and then make sure po na yung email na ilalagay nyo is naka-open sa kabila. Kung may multiple browser kayo, dapat yung same browser po ang gagamitin ninyo. Hindi po yung, let's say, naka-login ka dito sa Facebook sa Microsoft Edge, tapos yung email mo naman ay naka-login sa Google Chrome, hindi po mabe-verify ni Facebook yon. Kailangan parehong naka-login yung Facebook mo sa Google Chrome at yung email address mo ay naka-login sa same browser. Okay? Now, I'm gonna double check kung tama po yung email na nilagay ni ma'am dito. John@gmail.com. So, ayan. Iba yung email na nandito. So, I'm gonna let you add the email address na ilalagay mo doon sa business mo. So, add another account.
And then, palogin po dito ng email address na nilagay nyo po doon kanina. I'm gonna stop sharing for your privacy, yung inyong password para hindi po makita ng classmate po ninyo. Sige ma'am, you can insert the email address and your password. And then let us know kapag okay na, and then you may now share back your screen after nyo pong mailagay po yung email na yun. Okay? Okay na po, wait lang. Sige po. Kasi naka-live kami. Okay na po? Okay na po, sir. Coach. Sige, I'm gonna be requesting a remote control access. And then, I'm gonna check if tama yung nandito. First part, joan@gmail.com. Okay, so I'm gonna remove this one. Then, please click submit. Okay. Unable to, you have reached the limit of numbers, you can create, probability meron ka ng businesses under the first part. Can you try another email? Yung kaninang email na nakalagin dito. Let's try that one if mag-work. I'm gonna open the new tab. 1 second. Asa na? Teka lang. Ayun. So, isi-switch na muna natin yung kaninang email. Ito ba yung kanina? Wait lang. Ba't hindi ko siya maklik yung ano mo? Pa-click ma'am yung ano, yung word na, ito na. Okay na, naghang lang pala. Ba't ganun? Hindi ko maklik. Yan. Naghahang siya. And then, eto, solivajoan@gmail.com. Pakitry mo pong gamitin yung email address na yan dito. Baka sakaling pumasok. Tama ba yung email address? Yes po. You have reached the limit for the number of businesses you can create at this time. Try nating i-refresh. Let's try to refresh. Ikaw din ba yung ano ma'am, nag-message doon sa group? Tama ba? Ikaw ba yan? Yes po, coach. Okay. Natatandaan ko yung ano mo. Sige, try mo ulit ma'am. Lagay mo dito yung business name mo. And then, lagay mo yung email address na isa. Buti na sakto, no? Ikaw din yung ginawa naming ginipig ngayon. Click mo submit. Try another email, ma'am. Meron ka pa bang ibang email? Yes po, meron Sige. pa. Sige, submit. Meron pa din. Why, oh why? Tingnan natin yung structure mo. At bakit may problema tayo? Teka lang ha. Okay po. Ayan o. Ito yung sinasabi ko sa inyo doon sa ano, sa group. May multiple businesses ka na kasi. So meron kang Celeb Joy, meron kang si Celeb Joy, yung Affordable Homes PH, nasa loob ng Celeb Joy na business manager. Okay? Then meron ka pang CJ's Apparel, meron ka pang Joan Soliva. Ito yung sinasabi ko sa inyo na multiple business managers na po yung nagawa ninyo. Ibig sabihin po, na max na po ninyo yung limit ni Facebook na mag-create ng business manager. Okay? Now,
The only thing na makakapagbigay sa ng another slot kay Facebook kapag na-establish mo na yung other businesses na good standing po kayo. Halimbawa, itong si Joan Soliva, wala pang business assets, so mukhang hindi pa ito nagrarun ng ads. Yung The Tryon Towers, hindi rin po ito nagrarun pa ng ads. So, ibig sabihin, you have to warm up the two businesses down below before ka mabigyan ng bagong slot ni Facebook. Okay, maliwanag po tayo doon. So, meron ka ng business manager. Ang gagawin ko dito, for those of you guys na hindi pa nakakasunod, okay, just follow this process kasi si ma'am na-max out niya na yung kanyang slot. Ngayon, mag-email yan si Facebook ng confirmation under social tab kapag Gmail po ang ginagamit po ninyo. I-click nyo tong tab na to, social, para ma-confirm nyo po yung email po ninyo. Usually dito po papasok yon. Okay, kapag na-follow nyo yung steps. If you don't know how to, kasi hindi natin ipakita dito, you can also watch the previous batches kung paano ginawa. Okay, kasi this time hindi na tayo makapag-continue kasi nga max out na po yung kanyang slot. So what we're gonna do is, I'm gonna add myself inside Ma'am Joanne's Business Manager. Okay, I'm gonna click the gear icon, itong para siyang maliit na, anong tawag dito, na gulong, itong gear. Click ko yan para makapunta ako dun sa Business Manager. Okay, yon. So mapupunta kayo dito and then check natin yung all tools sa baba. And then makikita nyo po dito Ads Manager. Okay? Magkaiba po ang Meta Business Suite. Ang Meta Business Suite po, ginagamit po ito sa social media postings or ginagamit po ito madalas ng mga social media manager. Okay, pero pag magra-run ka po, yung media buyer dito, yung aspiring media buyer, dito po tayo lagi sa Ads Manager. Okay, may delivery error ka dito and let's find out. And then, nantayin natin mag-load. Malamang sa malamang, puro ito boost post. Makikita mo agad kasi dahil merong post. So, boost post po yan. The moment po nakikita nyo yung name po ninyo sa ad account, ito, Joy Celebrado. Meaning po, you are using your own personal ad account. Okay? Dapat po magra-run po kayo ng ads sa Business Manager, tsaka pa lang po kayo gagawa ng ad account sa loob ng BM. Okay, let's see if ito, click natin yung Celeb Joy Business Manager. So yung ginagamit nyo po ma'am is personal po yun. Kaya po nakikita nyo yung pangalan po ninyo doon. Okay. Wait lang natin. Ba't tayo na pupunta doon ulit? Teka. Masalimuot po ang inyong business manager, Ma'am Joanne. Madami pong sanga-sanga. Anong nangyari dito? Teka lang. Wow, ng boost dati is coaching. Hindi ko kasi alam tuwing. Teka lang Celeb Joy, business portfolios. Check natin itong business settings. Sanga-sanga po siya. Ayan. So ito po yung business settings. Okay, ito yung business manager overview. Makikita nyo po dito yung ad accounts po ninyo dapat dito sa ad account or ad accounts kung marami. Ayun wala ka pang ad account sa loob ng business manager mo. Okay, so all this time you've been running your ads sa personal ad account mo. Anong dahilan kung bakit ayokong gamitin yung personal ad account? Kasi the moment na ma-disabled yung personal ad account mo, for sure, hindi ka na makakapag-create ng bagong business manager. Okay, mahihirapan ka mag-create ng bagong business manager
until ma-resolve mo yung personal ad account mo at ma-reinstate po ni Facebook yung personal ad account mo. Ang kagandahan po na meron kang business manager at yung ad account po ay nasa loob ng business manager, yun ang ginagamit mo pag-run ng ads kasi alam po ni Facebook na you are a legit business owner. And then you know how to navigate the BM. Okay, so what I'm gonna do is I'm gonna create a new ad account, create ad. Lilitan ko lang yung ano mo So, kasi hindi nakikita yung ano. Create a new ad account. And then, lagay natin dito first advertising. Ano ba yan? Advertising. Tapos, papalitan po natin ng Philippines. Philippines. Yari. Patayaw. GMT plus 8 po tayo sa Pilipinas. GMT plus 8. Asan na GMT plus 8. Ito, Manila, Asia, Manila. Yan, Manila pala. Kaya pala hindi lumalabas. And then switch nyo po sa Philippine Peso, obviously. Kapag ka magra-run kayo ng ads sa ibang bansa, obviously US dollar ang gagamitin niyo. Okay, kapag dito naman kayo magra-run ng ads sa Pilipinas, Philippine Peso. Bakit? Kasi magkakaproblema kayo sa reporting niyan kasi lagi kayo magko-convert niya sa dollar into peso. Halimbawa, gusto niyo palabasin yung ads sa Amerika, kailangan po USD yung currency niyo kasi USD po yung checkout page po niyo doon. Okay? So dapat kung Pilipinas, ito na siya. So click next and then my business and then create. Question po, Yes po. recorded na po agad to, no? Para Yes po. mabalikan ko po sa ulit habang isiniset ko din yung ganyan ko. Yes po, yes po. Recorded po ito. Sige. You can go back Thank you. doon sa ano natin, sa dashboard po natin na tinuro ko sa inyo kanina later after this training, okay? So, and then click your own name. Although ikaw ang may-ari ng business manager, i-click mo pa rin yung pangalan mo para bibigyan ng permiso para makapasok ka sa loob ng iyong business, ng iyong ad account. And then manage ad accounts, click assign. And then, account successfully created. Mamaya na natin ito kukumplituhin. I-close ko muna siya and then exit. Okay? Then, the next thing that you're gonna do is click pages. Ayun, nasa loob na siya ng iyong ad account automatically kasi you are the top level admin access. You have the top level admin access. Ngayon, for some of you guys here, magkakaproblema kayo kapag multiple ang business managers po ninyo at na-claim na po yung page na yan sa ibang BM. Let's say for example, itong page mo na to, Affordable Homes PH, na-claim na siya dito kay, let's say, Joanne Soliva na business manager. Hindi nyo na po yan mai-add po dito. Mahirapan kayo mag-error po yan. Unless po na i-remove nyo po kay Joanne Soliva yung page na yon kasi na-claim dito yung page mo kay Joanne Soliva. Tsaka mo ngayon ililipat dito sa business manager mo na isa. Okay? But kung let's say for example, nagkakaproblema kayo, hindi nyo ma-claim yung page na yon sa loob ng business manager, okay lang po yun kasi sa ad level lalabas pa rin naman po siya. Kasi kung kayo naman yung top level admin access. Otherwise, kung hindi kayo top level admin access, tapos may gumawa ng page na yon before ninyo, let's say for example, ginawa ito nung pamangkin ninyo, yung page na yon, tapos hindi kayo top, sorry, may tanong. Pa-mute po muna guys mamaya na ako magsasagot ng mga tanong. Paki-save nyo muna yung mga tanong po ninyo later on, okay? Tapos sasagutin po natin maya-maya. So, again, kailangan nyo pong ma-remove muna at para ma-claim nyo po dito sa bagong business manager ninyo. Okay? Magkakaproblema po kayo dyan. Same thing po doon sa Instagram accounts. Okay? Ito, mukhang nasa loob na rin. Kailangan nyo lang mag-login ng Instagram account niyo and i-change nyo to sa business name. Okay? Hindi po yung personal Instagram account po ninyo. Okay?
Now, what I'm gonna do is I'm gonna add myself here sa business po ni Ma'am Joanne. So pay attention doon sa aspiring media buyers kasi ito po yung there are different ways of accessing someone's business manager account. The first one is the simplest one is the via email. Ang pinakamadali lang is click nyo lang yung people. Okay, and then I'm gonna invite myself here inside the business manager. May problema lang, refresh nyo lang yan pagka ganyan. Minsan may toyo sa Facebook. Then invite people. And then I'm gonna add myself here in virtual 5solutions@gmail.com. Ito po yung email address ko na associated sa digital marketing agency ko. Okay, and then click next. And then manage. Everything muna tayo para wala tayong maging problema later on. And then click next. And then isa-select po yung page na i-manage ko. Ayun. And then everything muna. Okay, and then click invite. Invite. Invitation sent. And then next thing is assign assets. I-assign ko din po yung add account. So, i-click ko tong add account. And then manage add accounts. Save changes. And then click done. And then what I'm gonna do is stop sharing ko muna si Ma'am Joanne. And then mag-open muna ako ng email ko kasi marireceive ko yon. Kung ako ang media buyer, marireceive ko yon sa inbox ko na sa social tab. Pag i-click ko tong social, makikita ko dito, you've been invited to join CelebJoy's business account. So i-click ko lang to, get started. Continue with your personal profile, pangalan ko, continue, accept invitation, and then I'm gonna put my password. Siyempre, patayin ko muna para hindi nyo makita password ko. Tapos, dapat yung mga password nyo guys, lalagay nyo sa notebook ninyo. Huwag nyo pong isi-save somewhere sa sa notepad dyan sa PC nyo kasi madaling ma-hack yan. Madali pong madaling hanap po ng mga magagaling na hacker. Tapos wag din po kayong mag-click ng mga link na sinesend sa page po ninyo na sasabihin na your page has been restricted. Click here. Hindi po nagsisend ng message po si Facebook. Okay? Via email po nagbibigay ng notification sa Facebook. Kung via email naman, make sure po na titingnan nyo muna yung domain na nag-send sa inyo na email kasi nag-disguise sila na sila daw ay from Facebook pero pag tiningnan mo yung kanilang email domain, hindi po sila legit na galing kay Facebook. Okay? So, makikita ko dito kung meron akong access sa kanyang business manager at sa kanyang ad account. Ano yan? First. Ayan. So, meron ko na. Nakikita ko na siya dito. And I'll make sure na meron din akong access sa kanyang page. Wait lang. Okay, create. Double check ko lang. And traffic. Okay. Para before tayo mag-continue doon sa anong pangalan ng page mo nga ulit? First, no? Teka lang. First. Hindi ko pa siya makita. Teka. Pages. Nandito naman. Pasok naman siya. Bakit hindi siya lumalabas sa... Share ko muna yung screen ko Hindi siya lumalabas yung page. Mamaya na ako sasagot guys ng mga tanong. Keep nyo lang yan. Sasagutin ko naman kayo. Don't worry. So, check ko muna kung makakapag-create ako ng account. Usually guys, mga aspiring media buyers, make sure na pag binigyan kayo ng client ninyo ng access,
i-check nyo agad sa Ads Manager kung lilitaw yung page. Kasi usually, nabigyan na kayo ng access, few days have gone by, ma-realize ninyo wala pala kayong access sa page. Ayun, pasok na pala. Okay, tapos dapat dito sa ad set level, lalabas yung Facebook page, and then sa ad level, makikita nyo dapat dito yung page lalabas din. Tingnan mo itong Instagram account mo, yung pangalan mo pa yun nandito. So, change mo yung Instagram account mo sa business account. Iparehas mo dito sa Facebook page mo. Okay? Now, you may now share back your screen, Ma'am Joanne, and I'm gonna anong tawag dito? Show you how you can be able to add the payment method. Okay, share back your screen, ma'am. Okay. And then I'm gonna ask a remote control access again. Okay, approve mo lang siya, and then refresh ko muna siya. All right, so kiklik ko yung add accounts, and then I'm gonna click the add account name, and then click nyo tong inverted triangle para makapag-add po kayo ng payment method. Click the inverted triangle, view payment methods. All right, and then add payment method. Meron ka bang GCash dyan, ma'am? Or meron ka bang credit card? Ano bang payment method ang gagamitin natin? Sige, unmute ka muna. Debit card po. Meron din pong GCash. Sige. Pwede kang gamitin muna natin GCash para makita yung iba na wala pang credit card or debit card. So ito Okay. lang, make sure na Philippines, Philippine Peso, GMT plus 8, Asia Manila. Click mo yung next. And then, click mo yung GCash. Next. And then, mariredirect ka sa GCash. Lagyan muna natin ito ng 1K. Pwede ba? May laman ba yung GCash 1K? Nasa Paymaya. Hindi po aabot, coach. Nasa magkano na dyan? Wait lang po. Sige. Kasi in-transfer ko. Wait lang po. Sige pa. $200 lang yata ito. Pwede rin naman Paymaya eh. Meron namang option sa Paymaya. Opo, Paymaya na lang po. Paymaya na lang tayo. 100 lang kasi ito. Add payment method. Tapos Maya wallet. Click nyo lang yan. And then click next. And then, magkano po? 1K? Pwede na? 600 lang po ang dito. 600. So, pwede naman. 600. And then, click next. And then, mariredirect kayo. I-give up ko yung remote control ha. And then, stop sharing ko muna. Click mo lang yung Open Paymaya wallet. Tapos, make sure po na nakaabang na yung Paymaya sa cellphone mo. Okay, kasi babarilin mo yung ano niyan, yung QR code. Pagbukas mo ng Paymaya, yung QR code niya nasa gitna. Double check ko yung Paymaya ko ha. Yan, meron ka makikitang QR code sa gitna. Generate QR code mo lang. Or click mo lang yung QR code na icon. Tapos, yung lalabas na QR code doon sa desktop mo or sa PC mo, itatapat mo lang yung cellphone mo doon para ma-capture yung payment. Okay? Wait lang po. Sige po. Let us know kapag nagawa mo na siya.
Sorry, Coach. Wait lang po. Sige lang Tayo po. na. Hmm. In 20 seconds, a new window will be automatically continue. Okay, ayan siya. Okay na po, nabaril ko na siya, Coach. Yun, patay. Pero hindi ko pa naman kinontinue. I-continue po. I-continue po yun ninyo. Hmm. So, pay now. Yes po. Okay. Tapos makikita nyo din successful payment. Yes po, payment successful na po. All right, perfect. So you can share now your screen. Sige pa. And then I'm gonna ask a remote control access ulit. Yon. Okay, naglo-load pa siya. And then makikita nyo kung okay na. Click nyo lang ulit itong inverted triangle. Yon. So prepaid funds accepted 600 pesos. Okay? Tama, makikita nyo rin dito manual funded na siya. Okay, the next thing that we're gonna do is balik tayo dun sa business settings para makita nung iba sa inyo dito kung anong tawag dito, paano. Huwag nyo muna gagalawin, ma'am, ha? Ako muna. Okay. So 'di ba kanina nag-gain ako ng access via email account? Okay? Via email, sorry. Now this time we're gonna be using this method, which is hihingin mo lang kay client yung add account ID. Yung add account ID, ito siya, yung nasa taas. Yung 426, 418, etc. 350 po yung dulo. Okay. Ibig sabihin po, hindi ka magkakaroon ng whole access sa kanyang business manager. Ang magkakaroon ka lang na access, yung add account lang. So, ang gagawin mo lang is ipapasend mo kay client yung add account ID. So, kunin mo tong ano, ma'am, yung add account ID, send, click mo yan and then send mo dito sa chat box. Okay, para makita nyo kung paano ginagawa. Copy to clipboard, send mo dito sa chat box. Okay? Sige ma'am, pasend ako dito. Yon. So I'm gonna stop sharing again. I'm gonna share back my screen. Okay? Wait lang ha. Punta ako sa business manager ko muna. Saan na dito? Where's my business manager? Nawala na. Business manager ko. Ayun, Virtual 5 Solutions. Okay. Settings. Shoot. Ayun. Okay, account. All right. So, share ko yung screen ko and then what I'm gonna do is, let's say for example, I am now a full-fledged na digital marketing agency owner. What I'm gonna do is I'll head over to my business manager account and then copy the ad account na sinend sa akin ni client. This is for aspiring media buyers. So ang gagawin nyo lang is i-click nyo yung add button and then request access to an ad account. Pwede nyo ilagay na dito yan and then manage ad accounts. Click mo yung confirm. Tapos request sent, malalagay na po yan dito. And then I'm gonna assign myself here inside the ad account. Assign. Ngayon makaka-receive si client po ng notification. Saan nyo na makikita yon? Pa-share back ako ng screen, ma'am. And then remote control access ulit.
Yan, wag niyo pong gagalawin muna yung mouse ninyo. Dito po makikita ni client sa requests. Okay? Since nakapasok na ako kanina doon sa business manager, kaya hindi na po siya lalabas dito. Okay? Pero dito niya po yan makikita sa loob po ng requests. Okay? Now, meron pang isang paraan para, okay, same thing din pala yung guys ha. Kung halimbawa gusto nyong mag-gain ng access doon sa page, kahit na hindi po kayo pumunta ng Meta Business Suite, pwede nyo pong gawin itong navigation. Hingin nyo lang po yung page ID. Ito rin po yung page ID niya sa taas. Magkaiba po ng page ng identification yung ad account ninyo tsaka yung page ID po ninyo. And same thing with Instagram accounts, iba rin po ang Instagram ID po niyan. Yan po yung lahat ng assets po ninyo. Okay? Now, what I'm gonna do is, the third one is via business, via partners. Okay? Makikita nyo dito, partners na ako kasi nagawa ko yung kanina na via user. So what I'm gonna do is I'm gonna remove myself here first. Okay, remove partner. Okay? Then, ang gagawin naman ni client ngayon is partner to share assets with. Ang gagawin niya dito, i-click niya yung add button. Excuse me. Tapos, hihingiin niya naman ngayon yung business ID ko. Okay? It's the other way around. Okay? Para mabigyan po ako ng asset sa loob ng kanyang business manager. So what I'm gonna do is, I'm gonna send my business manager. I'm gonna give up the remote control first. And then I'm gonna send this one sa chat box. Ito po yung business manager ko, ma'am. Sa chat box, kopyahin nyo yan and ilagay nyo po doon sa partner business ID. Copy mo and then ilagay mo sa partner business ID na bar o yung ano na yan, yung space na yan. Yan. Paste and then click mo yung next. And then give me a remote control access para ako na yung magagalaw. Tapos ganun pa rin yung sistema, bibigyan mo ng permission yung iyong page. So scroll ka dito, everything. Depende sa limit ng access mo, pwedeng partial access, pwedeng everything. Huwag ka maglala, hindi kita i-hack, ma'am, kung full control. So save changes. And done. And then you can still add assets. Punta ka ng add accounts. And then ganun pa rin. Ibibigyan mo siya, manage add accounts, save changes. Okay? Yun po yung pangatlong way or pangatlong paraan para po makapag-gain kayo ng access sa inyong mga clients. Or kung halimbawa magpapamanage kayo ng ad accounts or ng campaigns po ninyo, in the future, ganun po yung process para makapaghingi po kayo ng assets sa mga business manager po ninyo. Now, I'm gonna quickly give you a brief overview or background kung ano po ang anong tawag dito? Ang structure po ng isang business manager. So, asan na yung business manager dito? Ulit yung pangalan ng business, Celeb Joy. Okay. Celeb Joy. Ngayon, I'm gonna share back my screen. Okay, and I'm gonna give you guys the overview. Okay, kung ano nga ba yung itsura ng ad account na yan. Bakit? Ay, teka muna. Snipping tool pala. Snipping tool. And then, click nyo. Tapos, yan, screenshot ko muna. Okay. So, imagine nyo guys, yung inyong business manager as a subdivision. Sa loob po ng subdivision, meron pong main office o yung pinaka-office po ninyo, especially kung real estate kayo. So, imagine niyo na isang subdivision, meron kayong opisina doon na transaction office ninyo. So, ito po yon yung nandito sa pinakataas.
Ngayon, lahat pong ito, yung nasa baba, lahat po yan ay mga bahay po ninyo. Okay, sa bawat bahay po na yan, may kanya-kanyang susi. So imagine po ninyo yan as townhouse. Ano po ba itsura ng townhouse? Ganito po siya, dikit-dikit po na bahay. Okay? Ay, sorry. So, photos. Ito po yung townhouses. Dikit-dikit po na bahay. Okay, bago po kayo makapasok ng bahay, kailangan niya ng susi. Saan manggagaling yung susi? Dito po sa taas. Sa business manager po ninyo. Kaya po kung hindi niyo po makita yung ad account po ninyo, yung pages po ninyo, whatever, malamang hindi pa po kayo nabibigyan ng access sa bawat bahay po ninyo na yan. So kailangan kung ano yung pinakita ko sa inyo, nabibigyan nyo yung sarili niyo ng access, lalabas po doon yung pages, ad accounts, Instagram accounts, kung meron kayong WhatsApp, kung meron kayong Pixel, nandoon din po lalabas yun. Tapos yung inyong domains, lalabas din po dyan. Okay, ganun po yung itsura po na yan. Okay? So, ngayon, I'll be answering your questions. Madami-dami naman po siya dito sa ating chat box. Okay, unahin ko po yung nasa pinakataas para at least hindi naman po siya matabunan. Okay, Prime Louis Maderas. Restricted ang personal account. May question pala ako, sir, pero mamaya na lang. Sige, you can type your question dyan sa baba sa chat box para masagot po natin. Si Kim Cortez, are we going to have a copy of the deck? Yes. Are we going to have a copy of the deck so we won't need to save this manually? What do you mean deck, ma'am? Kim, the recordings meron po nasa inyong dashboard po. So kung yun po yung questions po ninyo, ano? Ronaldo Salamante, paano coach ko mag-add pa ng isang business manager, reach na limit na rin ako? Pinag-delete ako ni BM. Huwag ka mag-delete ng BM. Okay, i-reuse mo lang yung BM na meron ka. Let's say for example, 3 BM na ang meron ka. I-rename mo lang yon. Madali lang naman i-rename yon. Okay, ang gagawin mo lang is punta ka lang dito sa business info. Okay, and then click edit. Tsaka mo i-rename yung business name mo. Same thing with your ad account. Pwede mo rin i-rename yan. Punta ka sa ad accounts. And then punta ka dito sa 3 dots. Edit. And then rename mo lang yung ad account mo. Okay? Hopefully nasagot ko yung tanong na yon. Sir, may possible ba maging okay yung page na suspended, disabled FB? Ma'am Nika, ito yung sagot sa tanong mo. Mas gugustuhin ko pang ma-disabled yung buong business manager ko. Mas gugustuhin ko pang ma-disabled yung ad account ko except ma-unpublish yung page ko. Okay, yun yung pinaka-iingat-ingatan ko na wag ma-unpublish yung page. Bakit? Kasi you can still create another business manager but yung page mo, yung page followers mo, yung engagement ng page mo na yon, wash out lahat yon. Hindi mo na yon magagamit pang ads. Okay? Kaya kung multiple hits ka kay Facebook, iwasan mong ma-reject yung ads mo para hindi ka magkaroon ng violation at ma-unpublish yung page mo. Kasi you can still create business manager kapag na permanently disabled ka na, but you can still have a control of your page. Pwede mo siyang ilipat sa ibang business manager kapag ka na permanently disabled ka ni Facebook. So yung problema mo, Ma'am Nika, I'm sorry, but hindi kita matutulungan doon. Okay, Sir, kapag good evening. Apo, go ahead. Sorry po. Sir, actually, naka-unpublish na siya. Hindi ako makapag-post, hindi ako makapag-message. Tapos Exactly. hinahanap ko kung ano yung pass. Ano ba yun, sir? Disabled lang o Wala na yun. unpublished na siya, sir? Goodbye na po yun. Iiyak mo na lang po ng isang araw tapos move on ka na po. Okay? Kasi hindi mo na mariretrieve yun. Kasi sabi ko nga sa iyo, mas gugustuhin ko pang ma-disable yung ad business manager ko, yung ad account ko, wag lang ma-unpublish yung page ko. Pag na-unpublish yung page mo, goodbye na yon. Gawa ka ng bago, move on ka. Okay, ganun lang po siya. Masakit pa sa Okay. damdamin, pero wala po tayong magagawa. We follow by the rules ni Facebook. Okay? Okay po, sir. Okay, Thank you so so much. iiyak mo lang ng isang araw yan, tapos move on ka na. Ganun po siya.
Okay? Now, next, ma-recover pa ba yung personal ad account pag ma-restrict, sir? Kapag walang nakalagay na permanently disabled, Louis Maderas, pwede mo pang ma-retrieve yun. I-click mo lang yung preview or yung submit another review. And then, kung ano yung nakalagay doon, minsan hihingian ka or madalas hihingian ka ng ID ni Facebook, government issued ID. Okay? Yon, so thank you for answering, Sir Richard Sunga. Yes, tama naman. Okay. Now, sino pa? Most of the time ba, pag meron kang client, BM niya ang ginagamit at bibigyan ka lang niya ng access? Yes po, Sir Louis Maderas. Okay? And then, wag niyo gagamitin yung sarili niyong BM, guys, kasi you end up owning the business manager ng client ninyo. Dapat ina-add po kayo sa loob ng business manager ng client niyo, hindi po yung sarili niyong business ang ginagamit niyo mag-run ng ads. Okay, mali po 'yon. So, maling-mali po 'yon, maling-mali. Ay, mali. Okay. Then, coach, if my ads manager na ako but managed by another person, nagbayad kasi ako about 10K including yung ads budget, I wanted to take over para makatipid din ng wide knowledge in social media marketing. Pwede po na i-transfer yung inyong, i-transfer sa inyo as kayo magiging admin. Okay, pwede nyo naman tapos gawin nyo siyang employee. Okay? Dito nyo makikita yan, sino to? Si Lacarty. Dito nyo makikita yan, pagdating nyo dito sa people, let's say for example, ako yung business admin, di ba? Kasi pwede kong gawin si Ma'am Joy, edit business account permission as basic. Okay? So, pwede ko siyang gawing employee. Okay? Dito nyo makikita yon. And kasi naka-everything full control ako. So, pwede akong gawin ni Ma'am Joy as employee. So, dito lang kayo pupunta. Okay? Next, pwede bang mag-manage ng iba't ibang client ng ang isang business manager, coach? Kung agency ka, okay, kung agency ka, Sir Louis, you can manage multiple ad accounts under your own business manager kasi magre-request ka lang ng access. Okay, ipapasok mo sa loob ng business manager mo yung kanong ginawa natin kanina para ma-manage mo yung ad account nila inside your business manager. So, pwede po yon. But, pwede ba mag-manage ng iba't ibang client ang isang business manager? Yes, pwede. Okay? So, hopefully nasagot yung tanong. Naka-unpublish nga po, sir, yung page ko, 8.5 followers kasi. Ma'am Nika, again, I'm sorry, pero talagang ganun po siya. Okay? Sayang po yung 8.5 followers, na-unpublish na po siya. Ibig sabihin po noon, may ultimatum na kay Facebook na hindi nyo na po magagamit yan sa ads. Okay? Ma'am Jenny, sir, pwede po ba makuha yung account page sa gumawa nito pag admin ka? Pwede. Okay, pag multiple admins kayo, mas magandang bigyan mo ng multiple admins kayo kapag trusted mo yung person. Okay? Marvin Busque. Coach, pwede ba gamitin ng ibang BM yung dedicated page ng isang BM basta admin? I'm not sure kung napapollow ko siya. Pwede ba gamitin ng ibang BM yung dedicated page ng isang BM? Kasi ang mangyayari niyan, Sir Marvin, halimbawa, pareho tayong business, kunyari, ikaw yung owner nung page, top level admin access. Ngayon, bibigyan mo ako ng top level admin access din. Pwede kong magamit yung page na yon under my own BM. Okay, ibig sabihin, may sarili kang business manager, may sarili lang akong business manager, but if we both of us have the top level admin access, we can run the same page under our own business manager. Okay? So, run mo yung page na yun under your own business manager, pwede rin sa akin. Okay, so we can run it simultaneously. Hopefully, it answers your question. Hindi ko masyado masundan yung question, May. Kakadelete ko lang, balik ulit. Okay.
Advertising access permanently restricted. Wala nang pag-asa yan. So again, sabay ka mo, pwede mong iiyak yan, Sir Louis. Then move on. Same thing kay kay ma'am. Sino yung kanina? Kalimutan ko. Okay. Per ad account ba per niche? Or pwede din po mag-run ng ibang niche sa isang ad account lang? Okay. Ang tamang structure po, one business or one page, one ad account. But in some cases, you can use one ad account for multiple pages. Pwede po 'yon. Okay? Pero magulo na po 'yun sa Ads Manager. I do not recommend kapag ka multiple pages ka tapos isang ad account lang yung ginagamit mo. Ang gulo po na sa Ads Manager. Okay? I prefer po na one ad account, one page. Okay? One business para at least alam niyo po yung ad spend po ninyo doon. Okay? Hopefully it answers your question, Sir Richard. Sir, pwede po ba ang page name Sir, pwede po ba ang page name ang business manager? I would prefer, Ma'am Jo, na magkaiba ng slightly yung business name ninyo sa page name po ninyo. Let's say, for example, ABC Business Manager or ABC Business. Tapos pagdating sa ad account ninyo, ang naming convention naman nyo doon, ABC Advertising, para merong separation po nung naming convention po nung business manager po ninyo at nung ad account ninyo. Okay? Ano po pinagkaiba ng Facebook page versus business page? Ang Facebook page po ninyo, Sir Jesus, is yung brand page po ninyo, yung mismong page ninyo. Okay. Ganito yan, Sir Jesus, para makita niyo po yung structure po ninyo yan. Structure po, no? Ito po, dahil ito yung favorite ko na pagdrawingan, pagpasensyahan nyo na. Ganito po kasi yan, yung business manager ninyo is ito po yung nasa top. Okay? Business manager. Under your business manager, okay, nandiyan po yung Meta Business Suite. Okay, usually yan yung unang makikita nyo. Dito po kayo nagpa-publish po ng mga post po ninyo. And then yung page po ninyo din, yun din yun eh, yung Facebook page po ninyo na nakikita. Kaya lang, sa loob po ng Facebook page po ninyo, in order for you to publish post, kailangan nyo po pumunta sa Meta Business Suite ninyo. Okay? So, ganyan po yung structure niyan. Check nyo po yung junior strategist course. Nandoon po yung lesson po. Okay? Coach, kailangan ba, Jen Perez, kailangan ba agad maglagay ng funds at magkano po ideal amount to start? Kailangan maglagay ng funds, obviously, kung magra-run ka na ng ads, and preferably, meron ka munang 1,000 pesos. Kung prepaid ka, mas maganda rin kung credit card yung gamit mo. Tapos, start ka muna sa 100 pesos per day. Okay, may strategy ako na ginagamit, 100 pesos per day. Okay? Then, if permanent restricted ng personal ad account, pwede pa ba gumawa ng business ad account? Malamang hindi na. Okay? Ma-discuss di po ba dito 5 days training kung paano mag-create ng pixel? Hindi po. Okay? Nasa senior specialist po yon or sa 100 pesos Facebook ad strategy, Sir Richard. Okay? And may another question po ako. Mag-mic po sana ako. Go ahead, Sir Jesus. Hello po, good evening. So, nagra-run po kasi ako ng ads. So, Facebook page po yung ginagamit namin. So, ang ginagawa po ng team ko is ginagawa po nila akong admin sa mga pages nila. So, I have one agent na niraran ko siya before. Tapos, pag nagfa-fund po kami ng pang-ads namin, sa Facebook ko ginagawa. Tapos, ako na lang yung nagra-run. Then, the question, ito na yung question. So, nung
send ako ng money sa kanya. Sabi ko sa kanya, siya na yung mag-run ng ads. Pinondo naman niya yung pera sa Facebook niya. However, hindi na siya ina-allow na na mag-run kasi restricted daw siya. So meaning to say, naipit yung pera doon sa Facebook page na hindi namin magalaw. Yes. That's 10K po eh. Hindi nyo na ano yun, hindi nyo na makukuha yung amount na yon kung prepaid yung, kung Gcash ang ginamit niyo or Paymaya. Unless na ma-reinstate po yung account niya. So there's a way po na ma-reinstate siya. Yes, kapag ka hindi nakalagay yung word na permanently restricted. Sige po. Thank you Okay. po. Okay, welcome. Balik po ako sa question na yan. I'll have to check again kung hindi po siya nakalagay na permanently restricted. Yes po. No problem. Thank you po. You're welcome. Sir, unverified yung business ads. Paano po? You need to verify your business. Just go ahead, go to your business. Click nyo po tong business info. Unverified ito. All you need to do is set up your anong tawag dito? Email. So, ito kasi yung sa akin nakalagay dito. Ngayon, i-set up nyo yung two-factor authentication ninyo dito. Tapos, view details. Security Center. Set up nyo po, mag-add po kayo ng isang admin dito. Tapos, lagay nyo dito, admins only. Dapat ma-set up nyo yung two-factor authentication. Okay? Then, para ma-verify po yung email address po ninyo. Okay? Paano makakagawa ng bagong business ad account if permanent restricted na yung personal ad account? Letter A lang kasi yung nakalagay na name mo dito. So, i-address lang kita A. Kung gagawa ka ng bagong business manager, make sure na wag mong gagamitin yung dati mong email address, wag mong gagamitin yung dati mong credit card, wag mong gagamitin yung dati mong PC, wag mong gagamitin yung dati mong mobile number, as in lahat completely zero from scratch. Then punta ka ng ibang location kasi ma-detect po ni Facebook yung inyong IP address kapag nag-create kayo ng bagong profile. Tapos halimbawa mag-create kayo ng bagong BM, hindi po i-allow ni Facebook, mare-restrict po kayo ulit. So, gagawa pati yung inyong ID na sinubmit noon bago yung kinrate nyo yung Facebook profile po ninyo, wag nyo pong gagamitin. Let's say for example, SSS ang ginamit ninyo. Ang gamitin ninyo po this time is driver's license para hindi po ma-ban po ni Facebook ulit yung business manager niyo. And then make sure po na kapag nabigyan kayo ng bagong profile ni Facebook, gawa mo na, mag-activity muna kayo. Let's say mag-post muna kayo, mag-invite muna kayo ng friends, mag-watch muna kayo ng video, mag-comment muna kayo sa mga post nila para meron kayong activity for at least 1 to 2 weeks. And then, kapag medyo madami na kayong activities, tsaka kayo gumawa ng bagong BM. Okay? Coach, follow-up. Yes, Sir Paula. Oo, hindi. Ano yung, it's about dun sa tanong na yan, bago ako magtanong. Yung sa account ko kasi, na-restrict yung account ko before, permanently restricted. Hindi na ako nag-run ng ads. Okay. So hindi ko sure kung anong naging cause ng pagka-restrict ng Facebook account ko na yon. Although, lahat ng mga ginawa naming pages before, nandyan pa naman. Okay. Tapos yung mga admin doon sa mga pages na yon na iba, admin pa rin sila doon. Actually, nag-chat ako about dyan na parang hindi ko ma-claim yung isang access kasi yung business manager na naka-claim doon sa page na yon, hindi ko na ma-open since nandun sa account ko yun eh. Pero nakalitaw din siya na owned pa rin siya doon sa business manager na yon. Meaning ba nito, kailangan ko din mag-restart totally or baka may ibang cause kung ba't ako na-restrict? Ilan kayong admin sa page? Doon sa page na yon, coach, parang 4. 4 kayong admin. So what you can do, kasi restricted na yung BM mo, tama? Yung business manager na yon, since connected siya doon sa profile ko teka sa muna. Facebook. Yes. Kaninong business manager yung gamit? Sa'yo o dun sa team mo?
Kasi ako yung gumawa nung time na yun wala talaga akong alam pa sa Facebook ads to be honest. So, parang nung time na yun hindi ko nga rin sure kung, nakapaggawa kami ng business manager. Pero ay hindi meron kasi nakapangalan yung ano, nakapangalan yung team namin na owned siya dun sa page na yun, eh. So, Okay. yung nag-create nun, yes, ako. Okay. So, I would assume na restricted yung BM mo or restricted yung ad account mo. So, since apat kayong admin nung page na yon, ipag-create mo yung isang admin ng bagong business manager. Okay? Okay? Then, pwede nyo pa rin i-run yung page na yon under his or her BM. Kasi top level admin access naman siya. Okay. Lalabas at lalabas pa rin yun doon sa ad level. Okay, okay. Coach, Okay? last na lang, sorry, sulitin ko Yes, na. Ano kasi, so itong bagong Facebook profile ko, medyo matagal na, 1 year mahigit na. Mm. Ginawa na din akong top level admin access dun sa page na yun. Mm. So, pwedeng ako na yung gumawa nun, tama? Yes, Yung kasi sinasabi matagal mo na yung na yan. activity mo eh. Matagal naman na yung activity ko. Okay. Oo, kasi ang worry ko, ang problema ko na lang diyan kasi ang mangyayari kasi aalisin ko na sana sila as the admin of that page. Ang nakakabit lang, parang request pending pero hindi naaalis. Tapos wala din sila nakikita notification from them para maalis sila as admin nung page na yun. Keep them as an admin kasi pag ikaw ay anong tawag dito? Kumbaga, In kasi case. just in case o worst case Oo, scenario, tama. meron pang magsasalba sa'yo para may add ka. Okay, made sense. Thank you so Okay? much. Okay. Yun. So, I'll answer a couple of questions pa dito before we end this call, this live training. Paano makagawa ng bagong business account if permanent restricted na yung personal account? Go back to day 1 training, which is this one. You can still watch the previous batches kung paano siya ginawa. Okay, I'm not sure kung anong pangalan mo, pero A lang kasi nakalagay dito. So, Aldwin, question, madidiscuss po ba itong topic? Sales funnel, website auditing, best evergreen campaign strategy, nasa senior specialist course po yon, tsaka sa 100 pesos Facebook ads strategy. Sir Aldwin, okay? Hello sir, currently name ko ang business manager. Paano po ako mag-change ng business manager? Pinakita ko po Ma'am Jo kanina. Okay? Rename mo lang. Which is better to run ads? Facebook page or business page? Your Facebook page is your Facebook page. I-run mo siya sa loob ng business manager mo. Okay, wala namang ibang wala namang ibang page kundi yung Facebook page mo lang. Yung Facebook page mo ilalagay mo sa business manager mo para ma-run mo under your business manager. Okay? Isa Paano pa, po? Coach. Yes. Last, ako din yung nagtanong. May Facebook page kasi ako na hawak ko, which is ginawa ko ng main for dito sa real estate. Ngayon, yung Facebook page na yun, galing yun sa boss ko. Yung Mhm. boss ko, gusto na niya i-remove yung sarili niya as the admin. Tapos Okay. ako na yung talaga maging sole owner ng Okay. page. Pwede ba yun? Yes, pwede yun. Kung top level, pareho naman kayong top level admin access, pwede mo siyang i-kick or pwede mo siyang gawing community manager lang or something. Or pwede mo siyang i-kick permanently. Okay? May way, yung way po. Yung Paano? way on how to do it, you need to go to the Meta Business Suite. Go to punta kayo ng switch nyo lang yung profile niyo, click nyo yung profile, see all profile, and then let's say yung kay hanapin natin yung kay anong page name mo nga affordable homes. Affordable homes. Ito. Then next, accept. Then Meta Business Suite. Teka, nandito yata sa
Sorry medyo matagal ko na rin hindi nagagawa yan. Tingnan mo sa professional dashboard, tingnan natin. And then page access. And then people with access. Dito mo siya ma-remove. Halimbawa, kasi walang people with access dito. Ito lang. Add new or manage. Community manager, wala kasing community. Dito lang, dito banda. Makikita mo yung pangalan nung boss mo dito and then remove access mo lang. Okay? Okay. Thank you po so much. Okay, welcome. Yon. So, thank you so much guys for our lesson for today. Day 1, for some of you here, medyo boring kung meron na kayong business manager, but hopefully may nakapag-add ako ng value for day 1. I'll see you guys tomorrow and I'm gonna show you the I'm gonna discuss the different campaign objectives and the how to anong tawag dito, yung Facebook auction. Paano nyo mag-gauge kung paano nyo ibibid yung ads niyo sa loob ng Facebook. I'll see you guys tomorrow, same time, 7:30 p.m. And ipapasok ko yung lesson for tonight sa inyong dashboard. Alright, thank you so much guys and I'll see you tomorrow. Bye-bye.